Mga kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon, ang pagsilang sa Panginoong Hesukristo at ang dakilang kahalagahan nito sa sangkatauhan. Simula po sa pagtitipon natin ito, mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Magsisimula tayo sa mga pahayag ng Biblia tungkol sa kanyang pagkapanganak at ang dakilang kahalagahan nito sa sangkatauhan. Dumako po tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang pahayag ng Biblia tungkol sa pagsilang o pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin ang sagot. Isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angka ni David. At Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Sa kasunod na bilang, ano ang naging reaksyon o damdamin ni Maria sa sinabi ng Anghel Gabriel at anong ginawa ng anghel nang makita niya ito? Ang sagot, totoong nagulumihanan o natakot si Maria. Kaya sinabi ng Anghel Gabriel na huwag matakot sapagkat nakasumpong siya ng biyaya sa Diyos. Maglilihi siya sa kanyang tiyan at manganganak ng isang lalaki. Sa kasunod na bilang, ano-ano ang mga bagay na sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria patungkol sa magiging anak niyang lalaki? Ang sagot, basahin po natin. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman. At hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Sa ika-4 na bilang, anong itinanong ni Maria kay Anghel Gabriel pagkarinig ng mga salitang ito? Ang sagot, paanong mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? Ibig sabihin, wala pa siyang asawa. Sa kasunod na bilang, ano ang isinagot ng Anghel Gabriel kay Maria upang patunayang matutupad na lahat ang kanyang sinabi sa kanya? Ang sagot, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sa ika-6 na bilang na tayo, mga kapatid. Anong katangian ni Maria ang nahayag pagkatapos ng kanilang pag-uusap ng Anghel Gabriel? Ang sagot, at sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Nahayag ang kababaang loob ni Maria sa paningin ng Diyos. Sa ika-7 bilang, mga kapatid, kanino pa nagsugo ng anghel ang Diyos upang ipahayag ang ukol sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo? Bakit ito ginawa ng Diyos sa kanya? Ang sagot, kay Jose, na nakatakda ng mag-asawa kay Maria. Nang masumpungan niyang
nagdadalang tao si Maria. Nagpasya siya na hiwalayan siya ng lihim. Sa ikawalong bilang, paano hinikayat ng anghel si Jose na kunin si Maria na kanyang asawa at huwag siyang hiwalayan sa kabila ng kanyang kalagayan? Ano ang ipinasya ni Jose pagkatapos nito? Ang sagot, sa panaginip ay sinabi ng anghel sa kanya na huwag siyang mangamba sa pagtanggap kay Maria na kanyang asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos ng anghel ng Panginoon, tinanggap si Maria bilang kanyang asawa. Nanirahan sila sa kanilang bayan sa Nazaret. Sa ikasyam na bilang, saan isinilang ang Panginoong Hesukristo at bakit doon siya isinilang? Ang sagot, ang Panginoong Hesukristo ay isinilang sa Bethlehem, sa Huda. Nag-utos si Augusto Cesar, emperador ng Roma, na magpatala ang lahat ukol sa buwis. Kaya sina Jose at Maria ay tinagubilinan na pumaroon sa Bethlehem. Doon na inabot ng panganganak si Maria. Sa kasunod na bilang, anong naging suliranin nila Jose at Maria sa Bethlehem nang sumapit na ang araw ng pagsilang sa sanggol? Ang sagot, wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan. Kaya nang maipanganak ng sanggol, ay inihiga siya sa pasabsaban. Yung pasabsaban, doon pinakakain yung alagang mga hayop. Sa kasunod na bilang, anong dakilang bagay ang dulot sa sangkatauhan ng pagsilang sa Panginoong Hesukristo? Basahin natin ang sagot. At sinabi ng isang anghel sa mga pastol na nangangalaga ng kanilang mga tupa ng gabing yon, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Sa kasunod na bilang, ano ang sumunod na naganap pagkasabi ng anghel ng Panginoon ng mga pananalitang iyon? Ang sagot, biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at na nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinalulugdan niya. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ng mga pastol pagkarinig nila ng mga bagay na iyon? Ang sagot, basahin natin, dali-dali silang nagsiparoon sa Bethlehem at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. Inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol. At lahat ng nakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. At nangagbalik ang mga pastol na niluluwalhati pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita. Pag-aaralan natin sa susunod ang pahayag naman ng Biblia tungkol sa pagkasanggol at pagkabata ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo manalangin, mga kapatid, ay babasahin natin muli ang paksa ng ating leksyon. Ang pagsilang sa Panginoong Hesukristo at ang dakilang kahalagahan nito sa sangkatauhan. Tumayo po kayo at mananalangin tayo. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa mga katotohanan na masaganang dumaloy sa iyong mga anak
Nawa po huwag itong mawalan ng kabuluhan. Patuloy na aming sampalatayanan, higit sa lahat, patuloy naming masunod ang iyong mga kautusan na magdudulot ng kaluwalhatian sa iyong patuloy mong pagpalain naman mga magulang, bigyan sila ng karunungang galing sa iyo, bigyan sila ng kakayahan sa pag-akay sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, sa matuwid na mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga kabataan, nawa po sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Huwag silang makalilimot sa iyo, mamalagi silang tapat na naglilingkod at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Ipaghanda mo po sila ng magandang kapalaran, Ama, sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Ama, sumasampalataya kami, muli mo pong binasbasan kaming magkakapatid. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas.